Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulugan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman ko ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlaim na siya ay PSG, siya ay nagtayo ng BP-PSG, siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything. At siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan siya diretsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan eh, putang ina eh. Alam mo talaga hindi totoo eh. Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So yan po yung naisip natin. Tayo personally, ang ina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Calilong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this sa question na yon? Yes. Actually, ganito lang naman po yan talaga. No? Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag meron talagang issue na lalabas, alam naman natin, ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kaagad kahit merong basis at meron talagang logic. Inaalis niya kagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa na kay this sitwasyon. Paano natin ito ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the vloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to, talaga yung gusto nilang gawin, simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po. Maraming salamat. Alright. Yung sa akin, a little bit of sentiment to add to that, no? Ang nakikita ko dito yung propaganda movement. Kasi kung talagang concerned, for example, yung mga groups like sinasabi nila, pink, yellow, civil society, and all of that, bakit being part of those groups, pare, civil society, bakit mo itataon yung timing na iaahin mo yan kung talagang concerned ka about transparency in the budget and also in corruption? If it's not meant to actually shade what's really happening or to deviate people's attention, tama? So yun yung iniisip ko ngayon, yung timing na ginagawa nila. Kasi kung talagang concerned ka for corruption, edi dapat gusto mo lahat ng tao tumutok at magbantay, tama, during the BICAM. Pero bakit mo itataon etong mga ganitong, etong mga ganitong kaso na sasabihin mo, right? So parang nagpapakita lang na walang concern sa totoong issue talaga, and they're just casting kahit ano na lang mga issue na pwedeng pag-usapan ng tao instead of a lot of people 100% focusing on the budget process. Okay, so, Sir, Yeah. okay lang po. go ahead. Other issue, okay lang po. Yes, sir.
kay Atty. Topacio po. Being the... Wag lang love life, ha? Opo, sir. Opo. Alam ko naman. Sir, being the deputy spokespo ng party, may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he is one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Remulla na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Remulla, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax na lang partner, alam ko, umiinit yung ulo mo pagka na ano mo yung pangalan ni Madriaga eh. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Diba sinabi niya, I'm taking him under my wing. Oh, diba? So she has spread her wings to allow Madriaga to enter. Her wings! Anyway, alam nyo, Madriaga isang tao. Ini-entertain ng ombudsman. Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. Okay. Corroboration number 1. Gutesa, under oath. Nagde-deliver po kami ng male-maleta na pera kay Martin Romualdez. Okay. Corroboration number 1. Corroboration number 2 from Saldico himself. Nagbibigay ako kay Martin at kay Pangulong Marcos male-maleta. Corroborated yung kay Gutesa at yung kay Diskaya. Sinong may kaso ngayon? Isa lang, si Saldico. Oh, anong klase yan? Di ba? Anong klaseng ombudsman yan? Alam naman natin kasi that ombudsman owes his being ombudsman to the president na lahat ng batas ay pinilipit para lang siya ay maluklok dyan. So, what do we expect from the ombudsman? So, yun ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorap, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya tuta niya. Kalokohan. Kung may naniniwala sa inyo nung sinabi ni Boying na ngayon appointed na siya, he will do what is right, meron pong tulay malapit sa Malacanang, bebenta ko sa inyo. Mura lang po kung naniniwala kayo ron. Number 2, yung legislature, kino-op na niya. O una, ginawa niyang speaker yung pinsan niya. Ginawa niyang majority, deputy ba? Speaker. Yung anak niya. Plus, inuutusan niya na mag-insert
One prerogative ng legislature yun. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The Ombudsman and the President being one in saying, bago magpasko, may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado niyo rin yung hukuman na pag sinabi niyo bago magpasko, may warrant, eh teka, nakakabahala na po yan. Ha? That is very alarming. Di lahat po ng branches of government. Ha? Inyo ng executive, Mr. Marcos, inyo pa ang legislature, inyo pa rin ang judiciary. Bata mo pa rin na nasa ombudsman. Oh, appointee mo pa rin na nasa ICI. Wala na po kaming pagtutuguhan. Sino pang mag-check and balance? Yan po ang nakaka-alarma sa ginagawa. Number 2, another point ay ito sa budget. And this will be my last word on it at medyo I'm the only one standing between you and lunch. Yung sinasabi ni Professor, alam nyo tama, okay. Number 1, yung education now. Ha? For the first time, pumasok sa standard. Ngunit tignan yung mabuti ha, tignan yung mabuti. Kasi niloloko po tayo. Last budget, alam nyo yung pagkasngiki nitong gobyernong ito. Para palabasin lamang na kunyari, last budget, ang pinakamalaki ay edukasyon, hindi yung public works. Yung budget ng PNPA, sinama nila, kinompute nila sa education, sa DILG yun eh, hindi naman sa DepEd yun eh. Yung budget ng PMA, sinama nila sa education, sa DND yun eh. Hindi naman sa DepEd yun, pero para lang palabasin na mas malaki education kaysa sa DPWH, sinama nila yun nung kinompute nila, okay, ito yung education, no? Nung tinignan ko, teka muna, bakit pati PMA at saka PNPA? May mga sariling departamento yun. Kaya tignan pa rin natin, Prof, ha? Baka pinaglululuko tayo yung mga taong yan, ha? O baka Claire Castro na naman, yung farm-to-market roads daw, may kinalaman sa health. Okay. Sige, so,